Nag-viral sa social media ang isang kuha ng CCTV kung saan makikita ang pulang kotse na ito. May temporary plate ang sasakyan, ibig sabihin bago pa lang. Pero kahit bago pa lang, nasangkot na agad ito sa gas and run. Matapos nitong magpakarga sa isang gasoline station sa Carcar, Cebu, dali-daling sumibat ang driver ng di nagbabayad. Pinuntahan ng News 5 ang gas station pero tumanggi nang humarap sa camera ang manager nito. Pero anya, nangyari ang insidente nitong Lunes. Nagpagasolina raw ang motorista ng 500 piso at magbabayad gamit ang e-wallet. Kaya kinuha muna ng pump boy sa cashier ang payment terminal machine. Pero pagbalik niya, wala na ang sasakyang nagpagas. Agad namang natuntun ang may-ari matapos makipag-ugnayan ng gasolinahan sa auto dealer. Humingi ng tawad ang driver at sinabing nakalimutan niya raw magbayad. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig matapos magbayad ng driver ng 500 pesos. Can you imagine that, ladies and gentlemen? This is how na tayo kahirap. 500 lang, tinakbuhan pa. Akala ko ba walang oil crisis? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. 500 pesos lang nakalimutan lang daw. Pero pinakuha niya yung QR, pero nakalimutan lang daw. Ito pa, para lang sa i-explain lang natin kung bakit talagang nakakaloko itong pinagagawa ni Marcos. Balik kalsada ang mga tsuper, hindi para pumasada, kundi para magprotesta. Muli nagtigil pasada ang mga transport group para iparating ang kanilang galit sa walang prenong mega oil price hike. At live mula sa Mandaluyong, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang sitwasyon sa mga oras na ito? Ruth, nagpapatuloy nga yung 2 araw na nationwide tigil pasada na ikinasa nitong iba't ibang transport group na pinangunahan rin niya ng Manibela at ng Piston. Yung ilan nga sa mga nakausap natin na tsuper ay tila nawawalan na rin ng gana sa pamamasada dahil nga dito pa rin sa mag-iisang buwan ng sunod-sunod na serye ng big time oil price hike dahil yung nakikita nila o yung kinikita nila sa kalsada ay sakto lang daw panlaman nga doon sa kanilang mga tiyan. Yung ilan nga ay kinukulang pa doon sa pagbaboundary. Kaya naman yung ilan sa mga nagpapatuloy na nagpoprotesta dito sa mga kalsada, sinabi nila na makikiisa sila dito nga sa isinusulong nitong Piston at ng Manibela na magpatuloy pa itong tigil pasada hindi lamang ngayong Huwebes at Biyernes dahil nakausap din natin kanina si Manibela Chairperson Marval Buena at sinabi niya na yung tigil pasada na ito ay hindi lamang daw talaga ngayon dahil nga technically nagsimula pa ito kahapon dahil marami sa kanilang mga miyembro kahapon pa lamang ay hindi na nga pumasada. Ang sabi nila, magkakaroon pa ng isa pang round ng dialogo sa pagitan ng mga transport sector leader para naman ikasa yung panibago pang transport strike matapos lang yung Holy Week. Balikan natin yung sitwasyon ng mga tsuper dahil ang ilan sa kanila ay nagpaplano na rin na bumalik nga sa kanilang probinsya dahil gutom na rin yung inaabot nila dito. At kung apektado yung mga tsuper, apektado rin yung araw-araw na galaw ng mga commuter. Pakinggan natin yung pahayag ng ilang driver at ng ilang commuter. Ito po, naantala yung gahe namin papunta trabaho. Walang masakyan na jeep papunta sa trabaho namin. Kung magkano lang naiabot ng driver ko, 500, 600, ganun, yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Grabe, no? Boundary 300. Paano mo papagawa yung sasakyan kung masira yan?